Pakinggan ang mga kwento ng nagbagong buhay sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asang mula kay Hesukristo. On air, online, at on the ground. Ito ang The FEBC Report. Kasama si Luis Miguel Castillo, Chief Executive Officer ng FEBC Philippines. Sa pagpasok ng panibagong taon, wala nang mas magandang paraan para magsimula kung hindi sa salita ng Diyos. Sa Hebreo talata 12, pinapaalalahanan tayo na ang buhay Kristiyano ay isang pagtakbo na kailangan ng pagtsatsaga. May mga panahon ng pagtutuwid, pagtuturo at paghuhubog dahil mahal tayo ng Diyos bilang Ama. Tinatawag niya tayo magpatuloy at panitilihing nakatuon ang ating paningin kay Jesus, ang nagpasimula at nagpapaging ganap ng ating pananampalataya. Sa Hebreo Kabanata 12, talata 26 hanggang 29, mababasa natin, "Yumanig noon ang lupa na magsalita ang Diyos, at ngayon ay nangako siya. Minsan ko pang yayanagin ang mundo, pati na rin ang langit. Ang katagang minsan pa ay nagpapahiwatig na aalisin ng Diyos ang lahat ng nilikha niya na nayayanig, para manatili ang mga bagay na hindi nayayanig. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos dahil kabilang na tayo sa kaharian niya na hindi nayayanig. Sambahin natin siya sa paraang kalugod-lugod na may takot at paggalang sa Kanya. Dahil kapag nagparusa ang ating Diyos, ito ay parang apoy nakakatupok. Ipinapahintulot ng Diyos ang mga pagyanig para alisin ang mga bagay na hindi panghabang buhay. Hinahayaan ng Diyos ang gulo sa paligid para ipakita kung ano ang tunay, matibay at nakatayo sa Kanyang pundasyon. Dahil dito, lubos ang ating pasasalamat sa pamana ng kahariang walang hanggan para sa mga nakaugat sa Kanya. Ganito rin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 3 verses 11 to 15, na si Jesus lamang ang tunay na pundasyon at ang mga ginagawa natin sa buhay na ito ay susubukin na parang sinusubok sa apoy, para malaman kung ito'y ginto na tumatagal o kahoy na madaling masunog. Paraan nito ng Diyos para dalisayin ang ating gawain at ipakita kung ano ang tunay na nakatayo kay Kristo. At sa 1 Peter chapter 1 verses 6 to 7, pinaliwanag ni Apostol Pedro na sinusubok din ang katapatan ng ating pananampalataya, gaya ng pagdalisay sa ginto. Sa kabuuan, itinuturo ng kasulatan na ginagamit ng Diyos ang mga hamon at paghihirap para dalisayin ang Kanyang bayan at panatilihin tayong nakakapit sa Kanya. At hindi ba't ito rin ang nakita natin sa ating bansa at sa ating ministeryo nitong nakaraang taon? Ang FEBC ay isang media ministry at kahit hindi nakikita ang karamihan, napakahalaga ng mga gamit at pasilidad na nagpapatakbo sa ating mga himpilan. Tahimik lang silang gumagana sa likod ng lahat, pero sila ang dahilan kung bakit umaabot sa inyo ang bawat mensahe, bawat programa. At sa kabila ng samot-saring hamon nitong taon, nag-provide ang Panginoon. Bagong equipment, mas maayos na pasilidad, at mga upgrade na matagal na nating ipinapanalangin. Nagpapasalamat din tayo sa partnership. May mga bagong kaagapay at may mga kaibigan muling nakaugnay matapos ang mahabang panahon. Ang mga simbahan at ministry organizations, sila ang tunay na katuwang natin sa misyon. Meron ding civic groups at mga sangay ng gobyerno na nagpatibay ng ating ugnayan sa iba't ibang komunidad. At syempre, ang mga talents at volunteers, sila ang mga boses na naririnig ninyo, ang mga kamay na kumikilos, ang mga paang laging handang pumunta kung saan kailangan. Sa katunayan, taon-taon nagsisimula tayo. Hindi sapat ang resources, hindi sapat ang nakikita sa papel para sabihing kaya nating harapin ang lahat ng darating. Pero nagpapatuloy tayo, hindi dahil sa sariling lakas, kundi dahil alam nating tapat ang Diyos. Siya ang nagtaguyod sa atin, siya ang lakas natin. Mabilis ang pagbabago ng mundo ng media, lalo pang lumalawak ang digital platforms at bilang network na nakasandig sa radyo,
kailangan pang isiping mabuti kung paano ipagpapatuloy ang ating ministry sa gitna ng pagbabagong ito. Pero nakakagaan ng loob na makita sa datos na matibay pa rin ang radyo at marami pa rin ang naaabot nito kahit mas nangingibabaw na ang digital media sa buong mundo. Sa puso namin, dito at sa iba't ibang FEBC fields ay ang maabot ang susunod na henerasyon kung saan sila naroon. Dalhin ang mabuting balita sa mga hindi pa nakakakilala kay Jesus. Lahat dapat makarinig ng Ebanghelyo. Pero kanino tayo unang pupunta? Sino ang handang tumanggap? Mga tanong itong kailangan talagang ipanalangin at pag-aralan. At para magawa ang lahat ng ito, kailangan ng mas matibay na network ng partners. Kailangan ding tuklasin ang bagong teknolohiya, pati na ang AI. At kailangan nating linawin kung ano ang pamantayan para matawag na excellent o mahusay sa panahon ngayon. Nagbabago ang mundo. Nararamdaman natin ang pagyanig. Minsan literal pa nga. Pero kapag nakatuon tayo sa Diyos na nangunguna sa atin at nakasandal tayo sa Kanyang salita, matatag tayo nakakatayo. Naalala ko ang Psalm 18. Ginawa niyang parang paa ng usa ang aking mga paa at itinayo niya ako sa matataas na lugar. Pinalawag mo ang aking daraanan at hindi nadulas ang aking mga paa. Sa lahat ng mga nananalangin kasama namin, naglakad kasama namin at sumuporta sa ministry na FEBC. Maraming salamat po. Kaloob po kayo ng Diyos. Hayaan niyo po akong manalangin para sa inyo. Panginoon, sa pagpasok ng bagong taon, gabayan mo po kami ng inyong karunungan. Patatagin mo kami ng inyong kapayapaan. Palakasin mo kami para sa anumang darating. Naway ang inyong salita ang aming pundasyon at ang inyong pag-ibig ang aming pag-asa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Naway bigyan kayo ng Panginoon ng lakas na harapin ang mga hamon, galak sa paglalakbay at biyaya para sa bawat bagong araw. Mula sa inyong FEBC family, maligayang bagong taon at naway manatili tayong nakaugat kay Kristo. Napakinggan mo ang The FEBC Report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook at febc.ph. Maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Hesukristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa febc.ph/give. Salamat sa inyong suporta sa ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos.